sa pagagalakan muli na mapaglingkuran po kayo. Yun po, no, sa biyaya ng Panginoon sa kanyang hakot sa atin. Okay. So, meron pong PowerPoint presentation, hindi ko pa naibigay. USB sana. Okay. Okay, sige po. Ayan, samahan niyo po ako sa pananalangin para po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa araw na to. Kami po mga magkakapatid, mga lingkod po ninyo, Panginoon, ay nandito po muli sa inyong harapan, Panginoon, upang mag-aral ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming isipan at puso, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong salita. Banal na Espiritu, kayo po nawa ang manguna, mangusap at magturo sa amin, Panginoon, ng lahat ng mga bagay na kailangan namin matutunan, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami na maipamuhay, Panginoon, ang inyong salita. Maging mahayag sa aming mga buhay, Panginoon, ang inyong salita. Ito po kami dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, so kanina po binasa po ay nakasulat sa Ephesians. Ano po? Sino familiar sa book ng Ephesians? Di ba? So ano yung mga tema sa episode, di ba? So isa doon yung grace of God, yung biyaya ng Panginoon, di ba? O yung iglesia ng Panginoon. So, sa Ephesians po, ang ating pag-aaralan, ito pong tungkol sa grace ng Panginoon o biyaya ng Panginoon. So, ang ating pong topic ay the fullness of grace, our complete salvation. So, fullness of grace, our complete salvation. So, yun po yung ating pag-aaralan ngayon. So, pag narinig po natin yung salitang biyaya, of course, alam po natin, sabi, unmerited favor. No? Isang pabor na hindi tayo karapat-dapat pero natanggap natin. At kadalasan nakadikit po yan sa kaligtasan. Di po ba? Laging nakadikit sa kaligtasan. Pero sa totoo po, hindi lang sa kaligtasan po yan. No? Actually, ang buong buhay natin ay biyaya ng Panginoon. No? Biyaya po ng Panginoon ang buhay na meron tayo. So, ibig ba sabihin, kung hindi nagkasala ang tao, walang biyaya? Sa panahon ba ni Eva na dahil wala akong biyaya doon? Nung nilikha tayo ng Diyos, biyaya po yun. Di po ba? Yan ang naging na-highlight siya ng todo, nakita siya ng todo, naging clearing yung grace dahil sa kasalanan. No, parang nakita ng tao na, ay, yung pala yun. Yung pala yung biyaya. Ano po? So, halimbawa po, ang panawagan sa atin ay maging katulad ng ating Panginoong Yesus. Diba? Christ-likeness. Yun naman talaga ang panawagan o layunin ng Diyos para sa atin. At pag nababanggit po yung satang Christ-likeness, hindi yun mangyayari kung wala yung biyaya ng Diyos. Hindi pwedeng ma-attain natin yung Christ-likeness na wala ang biyaya ng Diyos. So, yung fullness of grace po, na binabanggit sa Bible, dito sa ating pag-aaralan, ito po yung lubusan, katuparan ng layunin ng Diyos sa ating buhay na maging katulad ni Jesus. Ephesians chapter 2, 8, 10, sabi po diyan, for it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sabi naman po sa Ephesians 6:24, grace to all who love our Lord Jesus Christ with an undying love. So dito po, pinakita sa atin na yung biyaya ng Panginoon, yung grace, actually po, kalikasan ito ng Diyos. Ang biyaya ay kalikasan ng Diyos. Katulad din ng katotohanan na kalikasan ng Diyos. Po? So ibig sabihin, nung si Jesus nga po magkatawang tao, siya yung kapahayagan ng Diyos sa atin. Sabi ni Juan, ano yung nakita niya?
At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, puspos na kagandahang loob o biyaya at katotohanan. So yung biyaya, kalikasan ng Diyos yan, na nasa Kanya. At nahayag po yan sa paglikha at pagtubos sa atin. So binasa natin sa Ephesians chapter 2:8, yung pananampalataya, siya yung paraan kung paano natin tinanggap, no? Yung pagdiligtas. Paano natin tinanggap yung biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya lang may mga pagkakataon po na pag binabasa ang Ephesians chapter 2 verse 8, pinuputol po nila sa 9. Ano? Sabi, for by grace you have been saved. Tapos, tuloy-tuloy po, and this is not from yourself, it is the gift of God. Not by works so that no one can boast. Parang, pag binasa nila yun, parang pag pinutol doon, parang yung kasunod, hindi na nakatayo sa biyaya. Pinuputol yung justification, sanctification, may parang sa kanila may malinaw yun na na hati. No? Kasi sa iba, minsan ang tingin nila sa sanctification ay sa totoo parang hindi siya kailangan sa salvation. Dahil sabi nila, ano yun? Hindi mo kailangan ng mabuting gawa eh. Narinig niyo ba yun? Yung ganong pananaw na ligtas na tayo, hindi sa mabubuting gawa. Kaya kahit hindi ka niya gumawa nito, oo, ligtas ka na. Kahit hindi mo ito gawin, oo, ligtas ka na. Pero, ang tanong, ganun ba talaga yung pananaw ng Biblia tungkol doon? No, may putol ba talaga ang justification at sanctification at even glorification? Ang totoo po, wala pong ano yun, walang putol. Ang biyaya na nasa justification, ang parehong biyaya na nasa sanctification, at parehong biyaya na nasa sa ating glorification. Ano po? Hindi po yan hiwa-hiwalay. No? Kaya po pag itinuloy natin, sabi, for we are God's handiwork, workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. No? Tapos ito, at tanong po dito ay, bakit ba tayo nilikha ng Panginoon at iniligtas in the first place? Di ba to glorify God? Bakit ba ako niligtas ng Panginoon? Para maluwalhati si Kristo sa buhay ko. Di ba? Iba kasi, ang kaligtasan nandun daw sa ano yung hindi ka pupunta ng impyerno. Totoo yun. Di ba? Hindi talaga tayo pupunta ng impyerno kung tayo anak ng Diyos. Pero hindi po yun yung diin. Ano? Hindi natatapos doon yung diin ng biyaya. Ang biyaya na kumpleto at buo, dadalhin tayo sa pagiging katulad ni Kristo. Gagawin tayong katulad ni Kristo. Yun po yung nais ng Diyos para sa atin. At pag pinag-aralan natin ang buhay ni Kristo, paano maging katulad ni Kristo? Hindi po yun nangyayari nang walang ginawa ang tao. Magiging katulad tayo ni Kristo na wala tayong ginawa? Parang, teka muna, ganun ba yung disenyo ng Panginoon? Kasi dito po sabi, nilikha ka para gumawa ng mabuti. At yung paggawa ng mabuti, biyaya ito ng Diyos. Ang Diyos ang kumikilos sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay ng will and kakayanan na magawa mo itong mga bagay na to. So, hindi natatapos doon, sabi natin sa justification, tuloy-tuloy po yan saan? Sa sanctification. No? So tayo, yung good works natin, ang problema lang naman po talaga kasi sa good works, kaya may medyo challenging yan. Yung tao, nakikipagbatak, parang ang dating, nakikipagbatakan ang tao sa merit. Yun lang naman talaga ang problema doon eh. Yung sino ang, nakanino ang merit dito sa good work na to. Kaya yung tao takot na takot, ayoko ng good works. Bakit? May merit ako. Sino may sabi? Halimbawa,
Sabi ko nga, di ba, nag-pray tayo ng Ama namin, sumasalangit ka, sabay ng ngalan mo, mapasami ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hinakala niya salita, bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Mga kapatid, kahit hindi Kristiyano, kumakain sa araw-araw. Mas masarap ang pagkain kaysa sa'yo ng Kristiyano. Tama ba yun? Anong kaibahan? Hindi nila nire-recognize yung pagkain nila galing sa Diyos. Eh, ikaw, Kristiyano ka, ganun ba pananaw mo? Alam mo na ang lakas mo galing sa Diyos. Alam mo na kung wala ang Diyos, wala ang lupang ito. Alam mo na kung wala ang Diyos, wala ang mga halaman na yan. So kahit na nagtatrabaho ako, kung wala ang Diyos, wala ako. Wala. So, tanong, nakikipagbatakan ba ako sa Diyos, sa merito? Bagamat sa totoo, ang pagkain mo, hindi mo naman yung kinakain ang hindi ka nagtrabaho. Pinagtrabahuhan mo ba ang pagkain mo? Oo. Pero hindi ka nakikipag-agawan sa Diyos na sinasabi mo, Lord, nagtrabaho ako, kaya ako kumain. Diba? So, ibig sabihin, huwag tayo matakot sa good works. Sapagkat ang good works galing sa Diyos yun. Yun ang gusto ng Diyos na gawin natin. At kung wala kang good works, ang ibig sabihin, may problema ang grasya na nasa iyo. Bakit? Nilikha ka ng Panginoon para sa mabuting gawa. So nag-iisip akong lubos ang kaligtasan. Hindi po kaligtasan na kulang. Ano? So gusto nating ibalik. Dito sabi, gusto tayong ibalik ng Diyos doon sa kanyang layunin. Gusto niya maging katulad tayo ni Kristo. Isa sa mga napakahalagang dialogue o salita ng Panginoon ay yung nandoon sa John 17. Sabi ng Panginoon, binigyan ko po kayo ng kaluwalhatian sa lupa sapagkat tinapos ko ang pinagagawa mo sa akin. Di ba yun? Iyon ang isa sa napaka-powerful na salita ng Panginoon. Panginoon, glorify me. Why? Because glorify kita, Panginoon, sa lupa. Tinapos ko ang pinagagawa mo sa akin. Bilang mga lingkod ng Panginoon, tatapusin natin ang mga bagay na pinagagawa natin sa atin ng Diyos. Paano mo tatapusin? May gagawin ba? Wala. Meron. May tumapos ba na ginawa? Tatapusin. Kaya nga pagharap sa Diyos, ano yung ina-expect natin na salita na maririnig mo? Pagharap ka na sa Diyos, ano yung gusto nating marinig? Well done. Good and faithful servants. Di ba? Makihati ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Bakit? Sapagkat yung pinagagawa ko sa iyo natapos mo. Actually, yun po ang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng nilikha ay gawin ang pinagagawa sa kanya ng kanyang manilikha. Yun ang kaluwalhatian natin bilang mga nilikha. Bakit po? Sapagkat, pag ginawa mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, nire-reflect mo yung kanyang kaluwalhatian sa buhay mo. Di ba yun yung reflection? Pinagagawa ko to sa iyo, anak. Gawin mo. Ginawa mo. Nag-reflect yung Diyos. Yung Diyos sa buhay natin. Ano po? So, God's grace is not partial, nor powerless. Christ's saving work is complete and comprehensive. Ang pagliligtas ng Panginoon ay kompleto at buong-buo, covering our past, our present, and future. Yung sinatawag natin yan na justification, sanctification, and glorification. This is the fullness of grace. All by grace, all in Christ, all through the Spirit, and all for God's glory in the church. No? Sabi natin, nabubuhay tayo dahil sa biyaya. At hindi dapat mawala sa isip natin na pag humaharap tayo sa Diyos o naiisip natin ang Diyos, ang una nating maiisip, biyaya.
Ibig sabihin, grateful ka no, biyaya, Panginoon. At sabi natin na naging maliwanag lang masyado yung biyaya na to sa kaligtasan dahil doon talaga kitang-kita yung problema, no? May kakapusan ang tao. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi doon. So may problema talaga, no? Hindi kaya ng tao na solusyonan yung problema niya. Sino ang gumawa ng solusyon? Ang Diyos ang nagbigay ng isang bagay na hindi tayo karapat-dapat. Naging glaring, naging obvious yung biyaya, no? Nahayag ng lubusan ang biyaya ng Diyos. So unang-una, ang grace ng Panginoon ay nagja-justify. Yun yung unang-una, no? Justification, di ba? Pag narinig natin yung salitang grace, ang talagang pumapasok sa utak natin yan, justification. Anong justification? Diniklara tayo ng Panginoon na matuwid sa kanyang harapan kahit na, makasalanan tayo. Bakit tayo diniklara? Dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. So doon parang ang linaw ng pagtawid mula sa pagiging kaaway ng Diyos patungo sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. May utang sa Diyos, ginawang matuwid. So talagang napakaliwanag. Mula sa kadiliman, sa kaliwanagan dinala. Mula sa pagiging bankrupt, naging sufficient. Dahil binigyan ng Diyos ng sufficiency. So yun yung justification na sinasabi natin, no? So, Ephesians chapter 2, no? By grace you have been saved through faith. So ito po yun, yung sinasabi natin na justification, So of course, alam naman natin yan. Ang problema natin, we are spiritually dead, deserving wrath, no? Talagang kamatayan ang dapat na para sa atin dahil sa transgression. Alipin tayo ng mundo, alipin tayo ng laman, alipin tayo ng kaaway, ng demonyo, di ba? Hopeless tayo, helpless, nung tayo ay mahulog sa kasalanan. So, anong nangyari? Yun ang napakalaking problema. So, may provision na binigay ang Diyos. No? God's rich mercy and great love. Sabi doon sa Ephesians 2:4, but God intervened out of grace, not merit. So, nag-intervene si God sa atin, hindi dahil mahusay tayo, magaling tayo, kundi dahil sa kanyang biyaya. He made us alive, raised us with Christ, at sabi daw, seated us with Him, saan? Sa langit. Yung pinasa kanina, di ba? Nabasa natin kanina yan sa 2, 5, and 6. Sabi doon, kasama na tayong pinaupo sa heaven. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kompletong kaligtasan ang dinala ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo naligtas sa impyerno, tayo ay umupong kasama niya, maghaharing kasama niya sa kalangitan. Di po ba? And we are chosen, redeemed, and forgiven in Christ. Makikita po naman natin yan sa dyan din, same book, Ephesians 1:4-7. Minsan tinatanong natin, ano bang kaligtasan ang binigay sa atin ni Jesus? Kaligtasang tiyak o kaligtasang ganap? May kaibahan ba yun? Kaligtasang tiyak at kaligtasang ganap. Tiyak na kaligtasan. Minsan, niyayakap natin yung kaligtasang tiyak. Ibig sabihin noon, yun nga po, minsan, ang tingin ng tao, kahit na wala siyang gawin, maliligtas siya. Yun na yun. Pero hindi niya nakikita na ang gusto ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon ay kaligtasang ganap sa atin. Ganap. Pinaupo tayong kasama niya sa kalangitan. Ang tanong, ito ay future pa no? Bagamat dito diniklara na gano'n, pero ito ay pag-asa natin ngayon. Sino dito nakaupo na sa langit? Oh, nakatingin tayo doon. Pero nakaupo kayo sa silya nyo ngayon. Diba?
So, ibig sabihin, yun yung pag-asa na hinihintay natin. Yun yung hope na meron tayo. Yung kaganapan, yung lubos na kaganapan. So, anong prinsipyo? No? So, kanina sabi natin, may problema, may provision. Ano yung prinsipyo ng kaligtasan? Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng gawa. Hindi ito pwedeng ipagyabang ni numan. So, justification is the declaration of righteousness by faith. At sabi natin ulit, ano to? Sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Grasya ng Diyos. We are saved from sin's guilt by grace into Christ's righteousness. So, kailanman hindi po natin dapat yan pag-alinlanganan. No? Hindi natin yan pinag-aalinlanganan. So, bilang mga tao, dapat tayo ay, sabi dito, rest in your justification. Pag sabing rest in your justification, parang hindi mo na dapat isipin, no, na parang ano ba to? Ano bang pwede ba tong maalis? Pwede bang mawala? No? Minsan may ganun eh. Pero sabi dito, rest in your justification. Stop trying to earn what has already been freely given. Stop trying to earn what has already been freely given. You are fully accepted in Christ. Live in joyful freedom, not fear. Siyempre, yun po yun. Sapagkat alam naman natin na kay Kristo, tayo ay mga pinagpala na, tayo ay mga pinili at binanal, adopted sons and daughters of God, no? Na tinubos ng dugo niya. So yung justification, hindi po natin yan pinag-aalinlanganan. Kung ikaw ay totoong Kristiyano. So, may justification. Yun yung unang bahagi, unang bahagi ng ating kaligtasan. Sunod po naman doon ay sanctification, grace that sanctifies. Grace that sanctifies. So mamaya, kung binasa po natin, talagang kung binabasa nyo ang Ephesians, makikita nyo po, napakarami diyang mga bagay na inutos si Apostol Pablo. So sanctification, ito po yung experiencing our progress in the grace of God. So yung grace of God, hindi siya dormant. Ang grace of God, patuloy nating nararanasan at tayo ay lumalago, no, sa biyaya ng Diyos. So sa ibang salita po yan, yung sanctification ay transformation from glory to glory. Ano po? Nararanasan natin na ipamumuhay natin yung sanctification, yung grace ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 10, we are His workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Ayun po yun. We are His workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Hindi po yan hiwalay sa grasya, ha? Hindi hiwalay ang good works sa grasya. Kasi minsan talaga, ano lang ako doon sa parang masyadong takot na takot sa work. Hindi po eh. We are created for good works. We are created for that. Ba't nakakatakot? Pag pinanggit yung biyaya, talagang sinisipa yung works eh. Parang wala. Pero sa totoo po, ang biyaya nagdadala ng mabuting gawa. At sabi nga natin, ang kaibahan natin sa unbeliever, hindi tayo nakikipagbatakan sa Diyos doon sa gawa na yun. Ang gawa na to ay gawain ng Diyos, biyaya ng Diyos sa pamamagitan ko. Biyaya pa rin po yan ng Diyos. Proseso ng paglago o pagiging ganap, ito pang ibig sabihin ng sanctification. So, ang ating pananampalataya, hindi siya dormant. No, design siya to be active, not dormant. Life is full of potentials. So, ang buhay natin, punong-puno po yan ng potential na nangangailangan na ma-realize, maging totoo, maging ganap.
Sapagkat yung kaganapan ng mga potentials na yan, yun po ang tinatawag natin na kaluwalhatian. Bakit ganon? Ano ba yung kaluwalhatian? Pag narinig ko natin yung salitang kaluwalhatian, ang pinakasimpleng definition, kasapatan. Kasapatan. Bakit kaluwalhatian, kasapatan? Ang ibig sabihin po nun, kaya mong tapatan yung mga bagay na in-offer sa iyo ng mundo. Kung may ibinigay sa iyo gawain ng Panginoon, nagawa mong tapusin yon. Ibig sabihin, hindi ka kinapos. Hindi ka nagkulang. Tama ba yon? Halimbawa, sa basketball, NBA. Tapos sa NBA, tagal na. Ang tagal na. Na kanino ang glory sa NBA? Na kanino? Kanino ang glory sa NBA? Sa champion. Sa champion, di ba? Bakit? Hinahamon siya ng lahat eh. Di ba? Lahat ng team sa NBA hinahamon ka. Mga challenges, inilalagyan ka. Ano sabi mo? Kaya kita. Parang gano'n. Kaya ko. Kunyari, nilaban naman ko, kaya ko to, nakaya ko to, nakaya ko to. Pataas sila ng pataas. Pagdating sa dulo, dalawang team na lang yung naglalaban, di ba? May natanong, sino ang may kaya? Nanalo yung champion. Sabi, nakanin yung kaluwalhatian. Nasa champion, bakit? Nakaya niya yung in-offer na challenge. So, ibig sabihin, dahil natapos niya ang dapat niyang tapusin, nagawa niya ang dapat niyang gawin, nagkaroon siya ng kaluwalhatian. Sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, napakahalaga po noon. Kaya naniniwala tayo na pag binanggit ang salitang kaluwalhatian, ang ibig sabihin noon, hindi ka kapos. Hindi ka kapos. Malakas ka, magaling ka, matalino ka, kaya mo yan. Yan ang ibig sabihin ng kaluwalhatian. Kaya mo yan. Yung pinagagawa sa iyo, nagawa mo. Kaya lang, ang problema sa iba, akala nila yun na yun. Dahil ang tingin nila sa kaluwalhatian, magiging malakas, magiging sapat, anong naging, ano naman nun? Ano ang maling naging tingin ng mundo sa kaluwalhatian? Ito yun. Kahit sa anong paraan, gagawin kong maging malakas. By whatever means. Yun ang kaibahan, sapagkat naging distorted yung kaluwalhatian sa kanila. Bakit? Sapagkat ang kaluwalhatian po na nakita ni Juan, ano sabi niya? At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang ibig sabihin sa ating mga Kristiyano, kung ikaw ay maluwalhati, hindi ka lang malakas. Ang lakas mo ay nakatayo sa biyaya at katotohanan. Hindi ka lang malakas. Ang lakas mo nakatayo sa biyaya at katotohanan. Yun ang tunay na kaluwalhatian. Ano po? So tayo, ginawa tayo for good works. Kaya ba natin yan? Kaya natin yan. Bakit po? Sapagkat yun naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. No? Yun naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. So, ano naging problema ni Adan at Eva? Ano naging problema nila? Hindi nila nagawa yung dapat nilang gawin. Diba? So, akala nila gardener lang sila eh. Eh, lumabas yung kaaway, hindi nila nalaman, na hindi nila naisip. Guardian din pala sila. Hindi lang pala sila gardener, no? Alagaan nyo to. May kaaway pala doon. Bumagsak sila, tinalo sila ng kaaway, nawala ang kanilang kaluwalhatian. So yung good works na inaasahan sa kanila, na nag-fail. So, sa atin, dahil tayo ay natubos na ng Panginoon, ano ang proseso ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos na magiging magpapakumpleto sa atin? Una, naging bago tayong nilalang. We are God's masterpiece, di po ba? Being shaped into Christ likeness. So bagong nilalang tayo, tayo mga Kristiyano. At sabi dito sa 4:22 to 24 ng same book ng Ephesians, put off the old self, put on the new self. Tanggalin ang lumang pagkatao,
isuot ang bagong pagkatao. So yung good works prepared beforehand for us para doon tayo lumakad, yun ang ating ipamuhay. At dito sa book na to, no, hindi lang dito sa Bible, punong-puno po yan ng salitang striving, punong-puno ng salitang sacrifice, punong-puno ng salitang pagpapatuloy. Sa Bible ba yung mga salitang yun? Yung sakripisyo, yung pagsusumikap, yung pagpapatuloy. Di ba nasa Bible lahat yan? Nasa Bible lahat yan eh. At kailangan matupad yan sa akin para maging kumpleto yung biyaya ng Diyos. Kasi hindi naman pwedeng na-save na ako, okay na ako. Hindi po eh. May sanctification talaga na binabanggit. Ano po? At mahirap po yun sapagkat nasa fallen world pa tayo. Hindi pa to lubusang nagiging parang ipinaglalaban pa natin itong mundo na kinalalagyan natin. Sa Bible nga po sabi, if we suffer with Him, we will also be glorified with Him. Sabi po yan sa Bible, no? Sa Roman. No? Sabi doon, put off the old self, isuot ang bagong pagkatao. Parang ganito po. Yung sanctification. Sino dito kilala si Vico Soto? Buong mundo tayo. Parang hindi lang Pilipino ang proud sa kanya, no? Parang buong mundo nire-recognize yung kanyang pagiging mabuting tao. At yung kanyang pagiging mabuting tao, nakatago ba yon? Yung kanya bang pagiging Kristiyano ni Vico Soto, nakatago ba yon? Hindi eh. Actually, hayag na hayag. Hindi lang sa kanyang sarili, sa maliit niyang sarili, kundi sa buong mundo. Alam niyo ba, pag tinignan mo si Vico Soto, parang hindi normal. Pag tinignan mo siya, hindi siya pangkaraniwan. Yung, paano siya kumilos? Hindi siya parang pag sinabi natin hindi normal, hindi siya gumagalaw na parang katulad ng karamihan. Yun ang ibig sabihin na kasi ng normal, di ba? Parang pag sinabing, ano ba yung normal? Ito yung ginagawa ng karamihan, yun ang normal. Pero siya, parang hindi siya normal. Nakita mo yun na pag nakaupo yun at pinopokus ng camera, parang walang pakialam sa mundo niya. Nag-iisip, parang may sariling mundo. Parang may sarili siyang mundo. Nag-iisip, parang hindi katulad ba ng iba na talagang alam mo naman eh. Nag-iisip, parang, teka muna, parang wala siya sa mga nangyayari ngayon. Pero, ano po yung kaibahan niya? Ang kaibahan ni Vico Soto, yung mundo, yung sarili niyang mundo, inilabas niya sa mundong ito. Gusto niya na yung mundo kung saan siya gumagalaw, maranasan ng mundong ito. Kaya nakita niyo pa paano ang kaibahan ng Pasig? Walang ganun. Di ba? Walang ganun na nakapagtipid ng 9 billion pesos. Walang ganun. Ibig sabihin siya, Kristiyano ako, meron akong ideya kung ano ang tama, alam ko kung ano ang totoo, alam ko kung ano nararapat para sa mga tao, hindi ko yung sasarilinin, ilalabas ko yun sa mundo para maranasan din ang mundo kung ano yung mga bagay na iniisip. So yun yung tinatawag natin sanctification, na hindi nakatago, hindi sarili lang yung mga bagay na binigay sa iyo ng Diyos. Kung meron sarili kang mundo na ginagalawan dahil yun yung mundo na gusto ng Diyos, let your kingdom come. Yung may sabi ng Panginoon ng prayer, let your kingdom, ibang mundo ba yun? Yung kaharian ng Diyos, ibang mundo ba yun kaysa sa lupa? Let your kingdom come, let your will be done on earth
Mga kapatid, ibang mundo talaga. Kung isipin tayo natin, iba po yung mundong ginagalawan natin. At yun yung mundo na gusto nating mangyari sa earth. So si Vico Soto, yung mundo na kung saan nandun siya, kung saan occupied siya ng mundong yun, gusto niya mag-manifest sa mundo na ito na ginagalawan niya. At tanong ulit, paano yun mag-manifest? Hindi niya itatago yun. Ilabas mo. Gusto mo palang mag-manifest eh. Ipamuhay mo. Tigilan mo yung corruption. Di ba yun ang unang-una niya? Walang transparency. So ito po yung sinasabi natin na kung tayo ay new creation, ito po yung mga bagay na dapat nangyayari at ginagawa natin. Di ba? We are God's masterpiece being shaped by God, put of the old self, put on the new one. Ano yung pattern? Ano yung pattern? So yun yung sabi natin kanina, yun yung process. Ano yung pattern? Walking worthy of our calling. Nasa ano po yan? Dito sa book ng Ephesians. Nandiyan po lahat yan. Walking worthy of our calling. Sino ka? Ipamuhay mo kung sino ka. Madali bang gawin yun? Ako, hindi po madali yun. Kung hindi po madali yan, di ba? So parang actually po, ang Christianity, sabi nila ay ano? Ano ang Christianity na? Countercultural. Ano yung sabi ng countercultural? Hindi nakaayon sa mundo. Gusto niyang baguhin yung mga mali sa mundo. At paano mangyayari yun? Through sanctification. Kung pinamumuhay mo, pinapakita mo, ginagawa mo yung mga bagay na nais ng Diyos. At dito po, ang dami pong nakasulat dito sa aklat na to. New life in Christ, call for unity, magkaisa kayo mga magkakapatid, lumago kayo bilang katawan ng Panginoon. Naku, ang dami pong utos dito sa tawag niya, sa book ng Ephesians. Ang dami pong nakalagay dyan. No? So, we need to walk worthy of our calling. At syempre, paano mo magagawa yan? Magagawa mo ba yan mag-isa? Ano ang pangako ng Panginoon? Ang magagawa mo to sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa iyo. Yung inner transformation na nangyari sa iyo, na nakalagay sa chapter 3:16 to 19, yung inner transformation na ginawa ng banal na Espiritu sa iyo, yung pananahan ni Jesus sa iyong puso, ito yung magdadala ng mabuting gawa, magpapakita, magmamanifest yung kalooban ng Panginoon. So hindi naman natin talaga kaya yan. So makikita natin na ang sanctification ay gawain ng Diyos sa pamamagitan natin. Gawain ng Diyos sa pamamagitan natin. So dito pinagtatagumpay tayo sa kapangyarihan ng kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos at tayo ay nagiging katulad ni Jesus Christ. So anong nais ng Diyos para sa atin? God wants us to grow in our sanctification. Yield to the Spirit daily, be active in the church life. Spiritual growth is grace fueled but responsibility reinforced. And again, kasama po yan, sa lubusang biyaya ng Diyos. Lubusang biyaya, kompletong biyaya, ganap na biyaya. So, meron pong una, justification, pangalawa ay sanctification, pangatlo, glorification. Glorification. No, bagamat po yan, binabanggit po yan ng hiwa-hiwala, yung tatlong yan, justification, sanctification, and glorification. Sa totoo, nung maging Christian tayo, nandiyan na po sa atin yung tatlong yan. Nung maging Kristiyano ka, hindi po justification lang ang tinanggap mo. Actually, tinanggap mo rin ang sanctification. Binanal ka na ng dugo ni Kristo. At tinanggap mo rin ang glorification. Bakit? Ano ba prayer ni Jesus sa John 17? Panginoon, ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinibigay ko rin sa kanila. Ang tanong ngayon, glorified ka na? Opo. Tinanggap mo ba yung buhay na na kay Kristo? Anong klaseng buhay ba yung na kay Kristo? Hindi ba buhay na maluwalhati?
Kung tinanggap mo ang buhay na kay Kristo, tinanggap mo ang buhay na justified, sanctified, and glorified. Nasa atin ang po yun eh. Well, sabihin natin, initially. Well, pwede ngayon, no? Initially, because hindi pa fullness, hindi pa yung fullness ang tinanggap natin. Pero, ang totoo po, hindi ka pwedeng maging Kristiyano na hindi ka glorified. Bakit? For all have sinned and fall short of the glory of God. O ibig sabihin, bakit nag-fall short? Kulang, di ba, sa glory? O paano ka maibabalik sa Diyos? Kailangan bigyan ka ng kaluwalhatian. Dahil kung hindi ka din bibigyan ng kaluwalhatian, paano ka makakaabot sa Kanya? It's either, dalawa yan eh. It's either, itaas ka ng Panginoon o bumaba siya para mag-abot kayo. Pero kung ang kalagayan mo, walang kaluwalhatian, kapos ang kaluwalhatian, ang Diyos ba, kakapusin niya din ang kaluwalhatian niya para abutin ka? Sabi ng Panginoon, kapos ka pala sa kaluwalhatian, gusto kong makasama ka, gusto kong makapiling ka, ay magpapakapos na din ako sa kaluwalhatian para magsama tayo. Hindi po, iaangat kita. Kaya nga tawag natin biyaya eh. Iaangat kita para magkasama tayo. So glory, nasa atin na po yan mga kapatid. Ginawa na tayong sapat ng Panginoon. Hindi hiwalay ang justification sa sanctification at glorification. Kasama yung ibinigay sa atin ng Panginoon. No? Bakit? Sapagkat yung banal na Espiritu na nasa atin, sabi, the Holy Spirit is a deposit guaranteeing our inheritance. Yun yung kaluwalhatian na nasa atin na. Ang banal na Espiritu, ang deposito, yung nasa atin na yung, sabi nila, down payment eh. May katiyakan na tayo dahil nasa atin na yung down payment, yung siyaselyo ng banal na Espiritu na nasa atin. So bakit niya binigay yun? Bakit binigay ng Diyos? Para tayo ay maging maluwalhati. For us to be glorious. Ang babalikan ng Panginoon, glorious church, mga kapatid. Ang babalikan niyang iglesia ay iglesia na walang kapintasan. O nag-i-strive, nagsusumikap. Sapagkat ang layunin niya ay to present to Himself yung glorious church without spot, wrinkle, and blemish. A church will be holy and blameless before Jesus. Now, totoo yun, magiging lubos talaga ang ating pagiging, yung ating kaluwalhatian, malulubos talaga yan pagka tayo ay kasama na ni Jesus. Babaguhin tayo ng lubusan. Pero, hindi po natin pwedeng tanggalin yung sinabi kanina na pagharap mo sa Diyos, papasok ka pa lang. Hindi ka pa nakapasok, di ba? Naharap ka pa lang sa Kanya. Pero binanggit na kagad, well done, good and faithful servant. Hindi ka pa nakapasok, tatanggapin ka pa lang ng lubusan. Pero sinabi na sa iyo na, well done, good and faithful servant. So ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, talagang ang layunin ng Diyos, ayusin na po tayo. Dito pa lang sa lupa, inaayos na tayo ng Diyos. Si Kristo ba, nung nasa lupa, di ba siya yung modelo natin? Siya yung sinasalamin natin si Jesus. Paano siya namuhay? Yun yung klase ng pamumuhay na gusto din natin. Yung buhay na nandito sa lupa. Ang ginagaya ba natin na buhay ni Kristo, yung buhay na nakaupo sa trono ngayon? Yun ba yung modelo natin? Hindi, di ba? Ang modelo na sinusundan natin kay Kristo ay yung buhay na ipinamuhay niya sa lupa. Doon tayo nakatingin eh. Hindi naman doon sa nagtagumpay na eh, no? Kundi paano ba si Jesus namuhay dito sa lupa? So bakit natin binibigyan din po yun? No? Na yung buhay sa lupa. Sapagkat, yun nga po yun eh. Ang gusto ng Panginoon, magtagumpay tayo
na tulad niya. Ang gusto ng Panginoon, manalo din tayo ng katulad niya. No? Kaya nga sinasabi natin palagi, ito, tandaan natin ito. Walang tao na aakyat sa langit na talunan. Lahat ng tao na isasama ni Jesus sa langit, mananagumpay. Kaya sa talangit, wala doong itsapuera. Walang tao doon na magiging mahiyain. Bakit? May dala-dala kang kwento na kaya mong banggitin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Nagbibida, nagkakwentuhan ang mga lingkod ng Panginoon. Nagbibida, King David, grabe yung kwento na nabasa namin sa Bible. Tinalo mo si Goliath at the age of teenager ka lang noon, di ba? Sabi ni David, hindi naman magyayabang ikikwento din ni David. Grabe nga yun, nakita ko talaga, takot na takot yung ano eh. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, di ba? Napagtagumpayan at tinalo ko. Eh ngayon, biglang nandun ka nanonood ka, wow, grabe yung ginawa ni Lord sa buhay ni David. Tapos, kapatid, hindi ka dito. Ano ang kwento ng biyaya ng Diyos sa'yo? Anong tagumpay ang ibinigay ng Diyos sa'yo? May kwento kang sasabihin. Hindi pwedeng sabihin, wala nga po. Nandito tayo sa lupa, God wants us to be justified, sanctified, and glorified even now. Kaya sinasabi pa sa langit, masaya ang tao, isang dahilan because kasama nila ang Diyos. Pero sa totoo, isang dahilan because nagtagumpay sila, kaya sila nasa langit. Nagtagumpay sila. Pinubutan siguro ng ulo yung tagumpay yun sa Kristiyano. Pinubutan ng ulo dahil naglilingkod kay Kristo. Tagumpay sa Kristiyano yun. Parang cross yun eh, ni Jesus. No? So, lahat ng to na pinag-uusapan natin, ito ay kumpletong biyaya ng Diyos sa atin. Itong pinag-usapan natin, kumpletong biyaya ng Diyos sa atin. Hindi pwedeng wala yun. Hindi pwedeng walang tagumpay. Bakit nagtagumpay si Kristo at yun ang dahilan kung bakit siya, bakit niya tiniis ang krus, bakit siya namatay sa krus, para tayo ay kasama niyang magtagumpay. So, may mabuti bang gagawin kung ako ay magtatagumpay? Meron ba akong mabuting gagawin? Meron. Bakit? Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. May garantiya ka na sa Diyos ng Espiritu. No? Nasa iyo na yun. May katiyakan ka ng kaligtasan. Di po ba? So hindi po pwede na hindi tayo magtagumpay kasama sa biyaya ng Diyos na tinapos ni Kristo sa krus na magtagumpay ang kanyang mga anak at kanyang mga lingkod. The goal, kaya nga, glorious church ang babalikan ng Panginoon. 5:27, Christ will present the church without stain or wrinkle sa kanyang harapan. We are being built into a dwelling place of God. So yung eternal purpose ng Panginoon, actually pag binasa niyo po yung sabi doon, mahayag daw, idideklara sa lahat ng mga pinuno ng sanlibutan ito, mga powers and principalities, kung ano ang manifold wisdom ni Christ through the church. Grabe. Ibig sabihin, mamamangha daw ang mga tao sa mundong ito, kahit sila ng mga nasa matataas na lipunan, pag nakita nila kung ano ang ginawa ni Kristo sa iglesia. Ano yung tagumpay ni Jesus? Ano yung wisdom na ibinigay ni Jesus sa church? Yun po ang banggit yan eh. So, ibig sabihin ng iglesia po, titingnan niya ng lahat pagdating ng panahon. Ano ang ginawa ng Diyos at nagtagumpay ang iglesia? Yan po yun. At pag sinabing iglesia, hindi po yun di ba? Alam natin, tayo yun.
So tayo po, we will be saved from sin by the grace of God para sa eternal glory. So grace is your glorification. Your future is not uncertain, it is sealed. Live today with your eyes on eternity. Your glory is God's guaranteed goal. Your glory is God's guaranteed goal. Bakit? Namatay si Kristo para sa iyo. So anong klaseng biyaya ang ibinigay ng Diyos sa akin? Isang biyaya na kumpleto. Isang biyaya na buo. Isang biyaya na tatapusin ng Panginoon. Hindi niya puputulin. May magandang mangyayari sa biyayang ito. Magtatagumpay ako. Ako ay justified. Ako ay sanctified. Ako ay glorified. Mangyayari ito sa buhay ko. Bakit? Ginawa yun ni Kristo para sa akin. Yeah. Nagkaya ba kayo? Nagkaya ba pag sinabi mo na nagtagumpay si Kristo sa buhay ko? Magtatagumpay si Jesus. Actually, nagtagumpay na si Jesus sa buhay mo. Nagtagumpay na. Nakaupo na. Kasama sa langit. Make it realize. Make it happen today. So yung glory ni God, sabi dito, if we are justified but not sanctified, grace is partial. If we are sanctified but not glorified, grace is incomplete. Pero ganun ba? Sabi ng Panginoon, but God finishes what He starts. He who began a good work in you will carry it on to completion. Sabi ko yan sa Philippians 1:6, according to the purposes of Him who works in all. Grace never fails its purpose. Grace will accomplish the full extent of your salvation. Tatapusin ng biyaya ang lahat-lahat sa buhay mo sa iyong kaligtasan. Pinagtagumpay ka na ng Panginoon sa guilt. Nilinis ka na, justified ka na. Nais ng Panginoon, lumago ka sa iyong buhay Kristiyano. Nais ng Panginoon na ikaw ay maluwalhati. Ikaw bilang iglesia, bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, ay recipient ng ginawa ni Kristo. Tinanggap mo na ang tagumpay ni Kristo at hindi mo lang tinanggap, ikaw ay display ng kanyang kaluwalhatian. Ikaw yung tinitingnan ng tao. At sabi, pagdating ng panahon talaga, si Jesus mismo ibibida ang church. Saan? Sa lahat. So, living in the fullness of grace, sa Ephesians chapter 2:18, doon po tayo nakatingin. Saved by grace, walking in grace. By grace, we are sealed for glory. This is the fullness of grace, our complete salvation. So, ano dapat natin gawin? Rest in justification. You are fully accepted in Christ. Let go of striving. Grow in sanctification. Walk daily in the Spirit. Use your gifts for His church. Hope in glorification. Your future is bright. Let this hope shape your life now. Ipamuhay natin ang tagumpay ni Kristo sa buhay natin. Naniniwala tayo na ang tagumpay ay nasa atin na. Inayos na tayo ng Panginoon. Walang problema ang langit. Huwag nating problemahin yung langit, mga kapatid. Ano na yung langit? Ako yung concern natin, hindi yung langit. Ano concern natin? Hindi mo natin sarili. Kasi, yung kahandaan, of course, yung marinig, talaga yung sinabi ng Panginoon na, well done, good and faithful servant. Kaya malagi kong sinasabi ito, ha?
Bakit ba walang makasalanan na papasok sa langit? Alam niyo bakit? Bakit walang makasalanan na papasok sa langit? Dahil ang makasalanan, pag pumasok po yan ng langit, hindi niya po yun may enjoy. Hindi mai-enjoy ng makasalanan ng langit. Mga Christian lang ang makapag-enjoy sa langit. Alam niyo bakit? Ano ba ang makasalanan? Laban sa Diyos. Perfect ang heaven. Kalaban niya yun. Kalaban niya yung perfect na nasa heaven. Paano mo ma-enjoy heaven? Diba? So, papasok tayo sa langit na maayos. Inaayos tayo ng Panginoon ngayon dahil gusto niya pagpasok natin sa langit, ma-enjoy natin fully ang heaven. No? Bakit ang isang taong may sakit, hindi niya ma-enjoy ang mga masasarap na pagkain? Dahil may sakit siya. Gusto ng Diyos ngayon maging malusog tayo para lubusan natin ma-enjoy ang heaven. And that is what Jesus did for us. God wants us to experience the fullness of His grace, the fullness and completion of salvation na binigay niya sa atin. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sapagkat ang mga bagay na sinimulan niya, tatapusin niya. Hallelujah! Let's pray. Itulog natin sa Panginoon. Hallelujah! Panginoon, ang biyaya ay hindi natatapos, Panginoon, sa deklarasyon na kami matuwid na sa harapan ng Diyos. Ang biyaya ay nagnanais at ang layunin ng biyaya maging kamukha kami ni Jesus. Jesus is the only person that fully enjoy heaven, Panginoon. Why? Because namuhay siya ng lubos-lubosang nakaayon sa kalooban ng Ama. And bilang mga followers ni Christ, ganun din po kami,